Isang kilalang congressman araw-araw daw nag-uuwi ng mali-malitang pera. At ito, isang vlogger ipinatumba daw ni Vice President Sara Duterte. So yung mga banateros, ito grabe itong mga pag-uusapan natin ngayon dahil grabe yung mga talagang viral at napag-uusapan ngayon to, itong mapatungkol dito sa isang paano ko ba sabihin, pinabili ng suka tapos nagpag-uwi naging vlogger na. So yun, unahan ko muna sa pamilya nitong vlogger na to ay condolence at wala naman pong masaya sa nangyaring trahedya sa inyong mahal sa buhay. Ngayon may mga lilinawin lang ho tayo dito kasi nga ibinibintang sa mga Duterte o lalong-lalo na kay Vice President Sara Duterte etong nangyaring pamamaril dito sa mag-live-in partner na at etong babae na o etong vlogger na bumabatikos sa mga Duterte at kumakampi naman sa Administrasyong Marcos. Ngayon mga barateros, mga kabiyaya, kamakailan lang po ay naglabas po itong vlogger na to na etong si Vice President Sara Duterte ay nagano daw, may ipinalaglag daw na bata sa ibang bansa kaya daw palaging nagpupunta sa daig. At siya rin ang nagpauso siya rin ang nagpapakalat ng issue na etong si Vice President Sara Duterte at yung basketball player na nakalimutan ko na kung anong pangalan ay magkarelasyon daw. So marami siyang ginagawang kabulastugan na issue laban sa mga Duterte. Kesyo grabe nga ito magmura. At hindi lang sa mga Duterte kundi pati sa mga kaalyado ng mga Duterte ay grabe din ang ginagawa niyang pang-fake news. No, na hanggang ngayon ay wala naman siyang naipakitang ebidensya at ngayon ay wala na nga siya dahil may tumumba sa kanya. So ngayon mga banateros, mga kabiyaya, yung galawan ng mga kasamahan niyang mga vlogger ay masyadong obvious. Kasi nga ibinibintang, ulit-ulit nilang sinasabi na itong pagkamatay daw ng vlogger na to ay may posibilidad daw na si Vice President Sara Duterte ang gumawa nito. Unang-una, kung si Vice President nang gumawa sa iyo, anong mapapala niya? Kung si VP Sara Duterte ang nagpapatay dito sa vlogger na to, anong mapapala ni VP Sara Duterte? Unang-una, meron pa ako nabalitaan pati na si Pangulong Duterte daw ang nagutos. Unang-una, si Pangulong Duterte nakakulong sa ICC sa Dahig. So paano niya magagawa 'yon? Pangalawa, si VP Sara Duterte ini-impeach ngayon. So talagang, at anong mapapala ni Vice President Sara Duterte kung ipatumba ka niya? 'Di ba? Anong mapapala niya? Wala siyang mapapala dahil una-una, hindi ka naman niya, malamang sa malamang, baka nga hindi ka kilala. Or hindi nga siguro nababalitaan ni VP Sara yung mga pinaggagawa mong katarantaduhan or ginagawa nitong vlogger na to na katarantaduhan kay Vice President Sara Duterte. So ngayon, mga banateros, ay trending at viral talaga itong usapin na to. Ngayon may mga nakalap tayong impormasyon na di umano etong vlogger na pinatay ay may atraso sa dating karelasyon or sa ex-boyfriend ata. At may mga nababalitaan na yung ex-boyfriend nitong vlogger na itinumba or tinegi ay isang nagtitinda or nagbebenta ng pulburon. Di umano, di ko alam kung totoo ba yun, kung gaano ba katotoo yan. So ngayon, kung ganun man, kung halimbawang totoo man yun na nagbebenta nga ng pulburon etong ex ng vlogger na to at may kinalaman or may alam etong vlogger na itinumba, ay may posibilidad nga na itumba siya nito. Pwede din naman na, kasi ayon sa balita, may ka-live-in partner na to ngayon. So pwede rin naman lumabas na away to, no? Away sa relasyon, away sa third party, ganun. So baka mamaya nagsiselos, baka gusto pang makipagbalikan nitong ex at kaya niya binawian itong dalawang mag-live-in partner. So hindi natin
kailangan din panghimasukan, di katulad ng ginagawa niya kay BP Sara, no? Hindi naman tayo ganun. So ngayon, kaya sa tutusin lang, ayaw ko naman din talagang gawa ng komento to. Kaso nga lang, sobra na yung ginagawa ng mga kasamahan nito. Na napaka liwanag daw at talagang obvious daw dahil kamakailan lang or nung isang araw lang daw gumawa ng video etong vlogger na to about doon sa ipinalaglag ni VP Sara Duterte na anak na bata sa dahig daw ginanap. Di ko alam kung saan nyo nakukuha itong mga ganitong balita no? Etong si VP Sara Duterte daw ay nagpalaglag ng bata sa dahig. So siya mismo ang unang gumawa ng video na yan hanggang sa sinakyan ng mga kasamahan niyang mga vlogger. Ang malupit pa dito, mga banateros, mga kabiyaya, ay talagang tinadtad niya ng mura at tawag dito ay talagang below the belt na yung banat niya kay Vice President Sara Duterte. Pero hindi ibig sabihin nun na totoo yung kanilang paratang na si VP Sara ang nagpatumba dito sa vlogger na to. Unang-una, alam naman natin ng mga Duterte, sobrang haba ng pisi sa mga bumabati ko sa kanila. Kung matatandaan nyo, back to 2016, sa pangangampanya, sa pagpupursige ng bawat Pilipino na tumakbo bilang presidente, etong si Pangulong Duterte or si Tatay Digong na mayor pa noong panahon na yon, sobrang dami na ng kritiko ni Mayor Duterte or ni Pangulong Duterte or ni Tatay Digong. So doon sa punto na yon hanggang sa napapayag na nga ng taong bayan ito si Pangulong Duterte at tumakbo na siyang presidente at hanggang sa nanalo siya, mas dumami pa yung kritiko. Kaya andyan nga yung mga Pinklawan, Dilawan at yung iba pang mga tulongges na mga ayaw sa pamamalakad ni Pangulong Duterte dahil alam nila mauubos talaga ang mga criminal, drug lord at iba pang mga halangang bituka dito sa bansang Pilipinas. Ngayon mga banateros, mga kabiyaya, pinapalabas kasi nila na eto talaga daw, etong mag-amang Duterte ang nagpatumba dito sa vlogger na to. Ngayon, bilang kakilala natin or kilala natin ang mga Duterte na hindi nila gagawin to. Bakit? Kung talagang gawain ng mga Duterte na magpatumba ng mga tawag dito ng mga kanilang mga kritiko, dapat matagal na. At pangalawa, sino ka para unahin? Or sino yung vlogger na yan para unahin siya? Sa dinami-daming kritiko, nandyan alam naman na natin, hindi na natin papangalanan kung sino yung mga kritiko ng mga Duterte. Alangan naman na mas unahin pa siya. Alangan na mas i-priority siya. 'Di ba? So sobrang dami mga kilalang personalidad na nakikita natin, napapanood, do sobrang below the belt din ng mga banat sa mga Duterte na di hamak na masikat at mas maimpluwensya kaysa dito sa namayapang vlogger na to. Di sana sila yung mga inuna ng mga Duterte kung talagang si VP Sara ang nagpatumba dito. Tsaka malabo, sobrang labo ho talaga na isang malaking katangahan or kabaliwan ang maniniwala sa mga ganitong issue na ibinabato sa mga Duterte. Ngayon, eto pa isang malupit. May mga isusunod daw or lalahatin na daw ang mga BBM vloggers or mga vlogger na sumusuporta sa administrasyon. Yan ang pakulo ng mga vlogger na kasamahan nitong namayapang vlogger na to na isa sa mga loyalistang tanga kung tawagin ng mga netizen. Ngayon, mga banateros, patay na. Ano feeling nyo mga sikat kayo na sobrang laki ng followers nyo na ikakatalo ni VP Sara kapag siniraan nyo siya? Yung ultimong si Marcos Jr. nga, yung Congress nga at Senado, halos grabe na yung paninirang ginagawa kay VP Sara ay hindi nga siya mapabagsak-bagsak. Sa halip ay tumataas pa yung ratings at trust rating ni Vice President Sara Duterte.
So, ngayon ang pakulo nila na isusunod daw si ganito, isusunod daw si ganyan. Ang nakakatawa pa dito, ang nakakatawa, nakakasuka, nakakadire. Patay na yung kasamahan nila. Ginagawan pa nila ng samot-saring issue, content, para kumita sila ng pera. Ganon sila kalupit. Ganon sila kamukhang pera. Mira, di ba, imbis na manawagan sila ng hustisya doon sa kasamahan nila, alamin kung anong tunay na balita, alamin kung ano yung tunay, at kung sino talaga ang gumawa sa kaibigan nila. Ang ginagawa nila ngayon ay nagpapahype sila para mapansin at baka sakaling mapansin ng mga anti-Duterte at gamitin na naman itong pagkamatay ng kaibigan nila para ipukol na naman kay Vice President Sara Duterte. Ang galing, no? Kinakaya niyo yan, patay na yung kaibigan niyo, tapos pinagkakakitaan niyo pa. Ay nako. At eto nga, no, mga barateros, mga kabiyaya, kanina lang, kahapon po, nag-post po ako about sa INC na pinagbibintangan sila nung kasamahan nitong namayapang vlogger, itong binaril na or itong pinatay na vlogger na to, ay may kasamahan po itong bayot baklang vlogger na may mga nagsasabing addict nga daw to eh. At wala na ata to ngayon sa Pilipinas, nasa Thailand guro nagpaparitoke para maging ladyboy. Para magkaroon na siya ng tilapia. So kaya mga banateros, kanina lang po chinek ko yung post, ay wala na. Binura na po. Dahil ginawan po natin ng video at ginawan din po ng ibang mga reactors etong post nitong kaibigan nitong binaril na vlogger na isinisisi niya sa mga Duterte at sa Iglesia ni Cristo yung pagkamatay ng vlogger na to. Etong pagkamatay ng vlogger na to ay isinisisi at ibinibintang sa Iglesia ni Cristo. Ngayon, ipinost natin yan, ginawa natin ng video at ngayon ay binura niya na yung kanyang post na yun. So, ibig sabihin, talagang may intention siya na pinagbibintangan niya talaga ang Iglesia ni Cristo or ang INC na sila ang nagpatumba dito at si VP Sara Duterte. So ngayon mga barateros, mga kabiyaya, may mga nakita ho tayong post na screen. Marami ho ditong mga mapunta ho tayo dun sa isa sa mga nakalap nating balita. So ito, ayon po ito sa unofficial Bato Solid supporters. Vlogger binatiko si VP Sara isang araw bago ito ipatumba sa kanyang tahanan. Nakapag-post pa ang content ang vlogger na si Tutot. Ayoko banggitin yung pangalan niya kasi baka magka-virus tong channel natin eh. Isang araw bago ito patumbahin sa kanilang tahanan sa Caloocan nitong Biyernes ng madaling araw. Sa kanyang huling content, pinatikos nito si Vice President Sara Duterte na gusto umanong magdala ng sariling pagkain ang mga gamit sa Senate building. Ayon kay Tutot ay tila gusto umanong lasunin ni Duterte ang mga tao sa Senado kaya't gusto nitong magdala ng sariling pagkain. So ibig sabihin may bukod pala doon sa issue na ginawa niya na magpapalaglag daw si VP Sara ng bata. Ito naman yung may isa pa pala siyang issue about doon sa lalasunin daw yung mga senador. Yung mga tao doon sa Senado, anak ng teteng naman talaga, oo. Bakit catered itong si Sara Duterte? Bakit hindi ba kayo nasisiyahan sa handog na pera ng taong bayan yung ginagastos nyo din naman dyan, pera ng taong bayan yan eh. Ani ni Tutut. Ito pa, hindi nyo ba nagustuhan yung mga pinakain sa inyo or baka meron kayong hidden agenda? Minsan nag-iisip na tayo ng advance. Minsan nag-iisip tayo ng advance eh. Gusto nyong magdala ng own cater ninyo, bakit may hidden agenda kayo? Balak ninyong lasunin yung mga taong nandyan sa loob, tapos pagbibintangan nyo na naman yung presidente, dagdag pa niya. So ayan po yung isa sa mga balita. At eto naman din po yung post
ng TV5 na patungkol dito sa vlogger na to. So makita nyo pa rin yan sa screen, babasahin mo natin. Vlogger pinatay, nasawi ang political vlogger na si Tutot matapos pagbabarilin ng riding in tandem sa barangay 171 Caloocan City ngayong Biyernes, July 17. Dead on the spot si Tutot matapos tamaan ng bala sa ulo at katawan. Sugatan naman ng kanyang live-in partner na si alias Nelboy. Bandang 3 AM nang iparada ng mag-live-in ang kanilang sasakyan sa harap ng inuupahang bahay. Bumaba si Nelboy upang buksan ng gate nang biglang sumulpot ang riding in tandem at pinagbabaril sila. Ayon sa may-ari ng inuupahang bahay ng biktima, bagong lipat ang mag-partner sa lugar. Iniimbestigahan ngayon ng pulisya ang pagkakalanlan ng mga sospek at motibo sa pamamaril. Kabilang dito ang posibilidad na may kaugnayan ito sa negosyong buy and sell ng mag-live-in o sa pagiging political vlogger ni Tutot. O yan ni Tutot. So dito, kanina 'di ba binanggit natin na parang may issue ito sa ex niya na parang third party nga. So may posibilidad din na ganun. So ngayon, ito ay may business na buy and sell. So baka mamaya nagkaroon din ng gulangan at ito rin yung ugat ng pangyayari na to. Pero ito yung pinakamalupit. Ito, isang text convo nila. So dito, nakalagay yung picture nitong vlogger na pinatay at may convo dito na babasahin natin. Hindi natin alam kung totoo ba to o hindi. No? So ito 2 million lang yung binigay. Yung parte mo na kay Boss B pa, wala pa sa akin. Ang sagot naman, talaga ba? Kausap ko na lang si boss. Sa inyo daw inabot, kinukupal nyo ba ako? Nako. Ito naman yung sagot nung kachat niya. Kung may parte ka sa 2M, di 5 na maghahati doon. Pang-apat lang na tao, yung tip 250k. Talaga bang 2M lang ang 2M lang? 2.5 ang binibigay, wag nyo ako galitin. So sabi naman nung isa, bahala ka nga. So sabi niya, maliit lang ang Caloocan, ako pa kukupaling nyo. Nako, grabe, no? So hindi ko tukoy kung ito ba ay kung ito po ba ay kung ito po ba ay talagang convo nila nung taon to. Pero may mga nababalita nga tayo dati na etong mga vlogger na sumusuporta sa administrasyon ay di umano ay sumasahod. Pero wala pa naman tayong masyadong ebidensya na hawak niya. Pero yan ang bali-balita, no? So yun mga banateros, no? So kung ano man yung mapapanood nyo about doon, malamang sa malamang sasakyan to. So, hindi na tayo magugulat dyan kasi palagi naman na nilang ginagawa to na etong mga vlogger ng mga DDH or mga Duterte diehard haters ay talaga mapanggawa ng issue. So ngayon, sasakyan to at may posibilidad na baka gamitin nga to laban kay Vice President Sara Duterte. Yung nga lang, nakakadire, alam mo yun, sobrang weird na alam naman na natin na wala na yung tao pero parang gagamitin pa siya para lang madiin ng mga Duterte kasi nga may mga huling video daw ito na noong una kung sa panig ng administrasyon or sa panig ng mga vlogger na kumakampi sa administrasyon at sa panig ng mga Duterte vloggers, di hamak na mas delikado ang buhay namin, no? Naming mga Duterte vloggers. Bakit? Kung sila Marcoleta, Jinggoy, Mike Defensor, Pastor Apollo Quiboloy, Pangulong Duterte, Tiebes, at iba pa.
kung yung mga kilalang personalidad na yan ay ginigipit ng administrasyon, so what if pa kami? Kaya kung usapang delikado ang buhay, hindi sila yun kundi kami. Ngayon kung sila ay inuubos or uubusin, siguro yun, personal ng galit sa kanila yun. Hindi dahil sa political vlogger sila, hindi dahil sa kumakampi sila sa administrasyon, hindi ho ganun. No, hindi ko nakikitaan na ganun ang ikakawala nila o ikakamatay nila. Kasi dito, sa totoosin lang, sabi ko nga sa inyo, hindi tayo na masaya na may namatay, 'di ba? Pero dahil sa pinagagawa niya, kaya siya nababash, kaya hanggang ngayon parang kinakamuhian pa siya ng tao kahit wala na siya dito sa mundo natin. Siguro hindi natin din masisisi yung mga Duterte supporters dahil nasaktan sila sa pinaggagawa. Ngayon, yun nga, balik tayo doon sa pinag-uusapan natin kung sino yung mas delikado, kung kami ba or sila na mga BBM vloggers or mga sumusuporta sa administrasyon. Una-una, gasino lang, di ba? Gasino lang na bayaran ang mga taong halangang bituka at ipatumba din kami. So, dito sa mga vlogger ng administrasyon, hindi ko sila nakikita na delikado yung buhay nila dahil baka pag-initan sila ng mga Duterte. Yung mga Duterte nga, pinag-iinitan ngayon, wala silang magawa. Diba? Wala rin silang magawa Pero alam naman ng mga Pilipino kung ano yung tama at mali. At kung sino talaga nagsasabi ng katotohanan. Siyempre, bibiruhin mo. 125 million confidential fund lang ang ibinibintang nila kay BP Sara, samantalang yung ginagasto sa impeachment ay nagkakahalaga ng 2.3 billion pesos in 92 days. 'Di ba? At kapag dumagdag pa ng ilang araw, kasi may sabi ni Ping Lacson, 'di ba? Mukhang aabot pa to ng Pasko at higit pa. So ibig sabihin, diamak na mas malaki ang ginagastos sa impeachment ni BP Sara kaysa dun sa ibinibintang nila laban kay Vice President Sara Duterte. Kaya kayo mga banateros, kung ano man po yung mga napapanood nyo against kay BP Sara Duterte, lalong-lalo na manggagaling sa mga administrasyong vlogger, mga vlogger na sumusuporta sa administrasyon, ay yan po ay isang malaking ka-fake newsan. Wala hong pinahanggang ngayon, hanggang sa namatay na tong vlogger na to, ni isang ebidensya, wala ho siyang ipinakita. Diba? Na kesyo si BP Sara nagkajowa ng basketball player, si BP Sara nagpalaglag ng bata sa ibang bansa, si BP Sara lalasunin daw yung mga senador, yung mga tao sa Senado. Hanggang ngayon wala pong silang naipakitang ebidensya. At ngayon, na pumanaw na nga or pinatay itong vlogger na to, at si BP Sara na naman ang pinagbibintangan, yan po ay isang malaking kasinungalingan. At eto mga banateros, tapos na tayo dyan sa topic na yan. Eto ang malupit. May mga nakalap po akong impormasyon na isang kilala nyo to kilalang congressman na araw-araw ay nag-uuwi ng mali-maletang pera. Naku, sino kaya to? Bata ba to? Matanda na? Babae ba to? Lalaki? Or lalakwe? Pero gulat ako dito kasi parang wala na daw. Parang sanay na daw itong taong to na mag-uwi ng halos isa or dalawang maleta araw-araw na may laman yung maleta ng sandamakmak na pera. Para sa kanya, parang parang normal na lang. Parang, diba dati, pasobre-sobre lang ang nakawan. Ngayon, mali-maleta na. At ang malupit pa, parang wala na lang, parang hindi daw natatakot itong congressman na to na kahit dumaan-daan sa mga kapwa niya congressman at may dala-dala siyang pera or isang maletang pera, baliwala na sa kanya. Ang tindi mga banateros, no? Grabe sa katindihan ng kakapalan ng muka nitong mga ibang mga congressman na mga sobrang kawatan sa pondo ng taong bayan. So, mga banateros, bibigyan ko ba kayo ng clue? Siguro, sige, bigyan ko kayo ng clue kung sino tong congressman na to.
Bali, pinupukol siya na pwede siyang gawing presidente sa darating na 2028 election. Uy, sino kaya ito? Parang hinihimok siya or bet siya ng mga iilang loyalistang supporters. Pinklawan pala, hindi. Dilawan, hindi rin. Pero gustong-gusto siyang gawing presidente. At itong congressman na to ay na-issue din sa sandamakmak na pera na nawawala sa taong bayan. Nawawala sa pondo ng taong bayan. So sa tingin niyo mga banateros, sino kaya itong congressman na to? At ito pa pinakamalupit. Ito pa ang pinakamalupit. Halimbawa, mag-apply ka sa isang departamento sa sangay ng gobyerno. Halimbawa ako, mag-apply ako bilang DPWH secretary or isa sa mga membro or empleyado ng DPWH at dumadaan sa akin ang malalaking pera. Halimbawa, ganun mga banateros. Ako ay magbibigay ng resume, syempre, sa kay bossing, no? Na baka ako ay pwede na maging halimbawa maging DepEd secretary or maging basta kung ano man sangay ng gobyerno na dinadaanan ng pera. Ngayon hindi na daw pinapansin yung mga requirements na yan. Hindi na pinapansin kung ikaw ba ay tapos, matalino, masipag ka ba, wala ka bang issue, maayos ka ba, mapagkakatiwalaan ka ba. Hindi na nila pinoproblema yan. Ang nangyayari mga banateros ay may kondisyon. At kung sino yung nag-apply na yon, siya mismo yung ooperan na ganito. Gusto mo bang sumahod ng 1 billion per month? Ikaw ba ay gusto mong sumahod ng half billion per month? Gawin mo to, basta may kota kang ganito, goods ka sa akin. Aba, ang tindi nun mga banateros ha. Wala nang requirements, wala nang interview. Basta ikaw ay magkumota. At ito pinakamalapit. Ang pinakakota, 5 billion per day. Kailangan makapagsubi ka ng 5 million per day para doon sa bossing, sa pinaka-bossing. At kapag nagawa mo yun, at kapag gano'n ang pwede mong magawa kung saan mang departamento o sa mang sangay ng gobyerno, ay talagang sasahod ka ng 1 billion to half billion pesos. Ang tindi, no? Basta may quota sila. Yun nga yung narinig natin balita, may quota. No? Although, ito ay, baka sabihin nyo dyan bakit ikaw dyan wala kang pinapakitang ebidensya? Oo, pero hindi ko naman sinasabing 100% ito. No, ito ay kadalasan ay napapanaginipan ko man lang. Ito ay isang panaginip lamang, mga banateros, mga kabiyaya. So, itong nangyayari nga, tawag dito, ganun ang kalakaran. Basta may quota daw, may sube para kay bossing, goods ka daw kahit ikaw ay wala talagang, parang sample, mala anti-clear, na hindi ka naman talaga bagay sa pwesto bilang USEC, bilang tigapagsalita ng Pangulo, goods ka na basta may income si bossing. Ay, grabe. Ang lupit nun mga banateros, mga kabiyaya, no? Tangina, grabe, ganun kabilis lang sa kanila. Ganun kadali. Basta may maibigay ka, may maitulong ka, hindi pala tulong. May makota ka na may bahagi sila sa bawat pondo na dadaan doon sa taong yun, goods na goods ka sa kanila. At kung matatandaan natin, may vlog tayo na sinabi natin na may nakausap tayo isang kilalang personalidad na itong impeachment ni Vice President Sara Duterte ay isang panakibutas lamang para tabunan ang pagnanakaw sa 2026 national budget na nagkakahalaga ng 6 trillion pesos at sa 2027
national budget na nagkakahalaga ng 7.2 trillion pesos. So itong impeachment ay panakipbutas lang para patuloy silang makapagnakaw hanggang ngayon, mga banateros, mga kabiyaya. So ganyang kalupit, ganyang katindi ang ginagawa nila, no? Talagang alam niyo yun, yung tipong masusuka ka na lang no? Una-una siguro ngayon masaya sila dahil limpak-limpak yung pera nila, marami silang pera, marami silang kwarta, nabibili nila kung anong gusto nila. Pero darating din yung araw nakakarmahin at sisingilin sila diyan sa kanilang mga pinaggagawa. At mga banateros, idamay na rin natin doon sa pag-uusapan natin itong sinabi ng isa sa mga leader ng PNP na mas safe daw ngayon sa Pilipinas kaysa daw sa nakaraang administrasyon. Ay, grabe naman. Sir, shoutout sa'yo, sir. Grabe naman pagiging sip-sip yan, sir. Alalahanin mo, si Tory, 82 days lang. Ang tindi pa ng pagsisip-sip na ginawa nun. Lahat ng katarantaduhan ginawa ni Tory para lang ma-promote siya bilang PNP chief. Tapos itinapon lang siya sa MMDA. Tapos naging 82 days lang siya. Sir, grabe. Ewan ko na lang kung gaano ka kabulag. Nasasabihin mo na mas safe ngayon kaysa sa kaysa sa panahon ni Pangulong Duterte. Wala namang issue nun mga panahon ni Pangulong Duterte na mga ganitong mga rider. Kung meron man, hindi na tinutularan ng ibang kriminal dahil natatakot sila. Ngayon sunod-sunod Sunod-sunod yung mga grab driver, yung mga joyride rider, angkas rider, at iba pang mga taxi driver na pinapatay ngayon ng mga kriminal. Samantalang yung mga namamatay noon sa panahon ni Pangulong Duterte ay puro mga kriminal. Ang mga namamatay ngayon, puro mga inosente at ginagawang santo yung mga kriminal. Kaya sir, grabe naman yung komento mong yan. Okay na sana na sabihan mo ang taong bayan na mag-ingat, doble ingat dahil hindi talaga natin alam ang panahon ngayon. Okay sana yung ganun Pero yung sasabihin mo na mas okay yung panahon natin ngayon kaysa sa panahon ni Pangulong Duterte sa mga unang administrasyon ay isa atang kabaliwan ata yun, sir. Mukhang kailangan mo atang magtutulog at para gumana ng maayos yung pag-iisip mo. Samantalang mga banateros, mga kabiyaya, ito binakbakan ni Attorney Topacio si Angel Locsin mapatungkol sa kanyang komento laban kay Senator Robin Padilla at tinawag pa ito ni Attorney Topacio na hipokrita. So ito po't panoorin natin. Pumanat tong si Angel Locsin na tiya pala ni Nery Colmenares. Akala ko nung una pamangkin. Pero tiya siya. pala. Oo. Matanda siya sa dugo, mas bata siya sa edad. Yon. May mga ganun Opo. Yun. Ngayon, sabi niya kasi, binatikos niya si Robin Padilla. Sabi niya parang, ano nangyari sa'yo? Di ba dati namundo ka pa para ipaglaban ng bayan? Pagkatapos, ngayon, nung nire-red tag daw si Angel, tahimik daw si Robin. At parang nagpagtsikahan pa sa mga nagre-red tag. Pagkatapos, bakit daw pinagtatanggol ni Robin si Pastor Kibuloy? Muslim siya. Ano naman kinalaman noon? Diba? Sariling desisyon niya yun. Parang nanunumbat pa. Opo. Na kasi hindi nga sang-ayon si Robin sa paniniwala ni Angel Locsin. Also known as Angelica Colmenares. Yan ang totoong pangalan yan totoong pa. Angelica Colmenares. Ay parang walang kwentang tao si Robin Padilla. Bukas na liham ito. Kaya sumagot ako. Eto ang sabi ko, mga kasama. Maikli lang naman ito. Opo. Sabi ko, Dear Angel Locsin, or should I say, Miss Angelica Colmenares, niece of Nery. Hindi pala niece, aunt pala aunt. I stand erected. Corrected. Corrected. Mali. Sabi ko, eto, ang aking isinulat. Pabayaan mo na si Idol Robin. Yun ang paninindigan niya. Ikaw ba ay pinakikialaman kanya sa mga pinaniniwalaan mo? Isinumbat mo pang magkasama kayo dati. Kaya nga dapat nagalangin mo siya dahil may pinagsamahan kayo. Yun. Bakit ba kayo kasing mga dilaw?
pinklawan, o kung ano man ang kulay mo, ay may problema kayon lagi sa mga ibang opinyon. Na para bagang kapag hindi sang-ayon sa inyo ay wala ng kwenta. Iyang pagiging sanctimonious ninyo ang dahilan kung bakit kayo kinamumuhian ng majority ng ating mga kababayan. Ipinamukha mo pa na dating namundok siya upang ipaglaban ng bayan, ngunit tila nag-ibaba ang pananaw niya. Ganun po talaga. People change. Parang tayo, tumaba na pareho. Pero at least ikaw, maganda ka pa rin. O, di ba? Yan. O, pinuli ko naman siya, no? Si Darna ka pa rin. Mm-mm. At ano namang kinalaman ng pagiging Muslim niya sa pagtatanggol niya kay Pastor Kibuloy? Kung sa tingin niya ay biktima ito ng injustice. Wala ba sa Quran na dapat ipagtanggol ang naapi? In poor taste po ang pagdawit nyo sa kanyang pananampalataya. Dapat laging in good taste po kayo. Parang Arce Dairy Ice Cream, lalo na yung mantikado flavor. Kayo nga palagi kayong pinagtatanggol ni Canary. Although hanggang salita lang yon. Ang hilig manghamon noon sa akin sa Department of Justice. Sa labas daw kami. Pero noong nag-call ako, biglang nawala. Naligaw ng pinto. Ibinoto si Bino ng mga taong bayan sapagkat tunay na tao siya. Yan ang Robin na kilala at hinangaan namin. Hindi plastic. Tulad ng iba sa inyo na ang ekspresyon ng pagmamahal kuno sa bayan ay ang pagbibigay ng dole-outs tuwing birthday. Tinatratong parang busabo sa mga tao na napipilitang mag-agawan sa kakaunting ayuda ninyo. Hilig pang i-flex sa SOCMED yung pagtulong. Iyo. Ayun, may namatay tuloy. Nakakalungkot. Opo. Maaring mahal mo ang bayang Pilipinas. Si Robin sigurado ako sa pagiging makabayan niya. Ngunit huwag mong ipagpilitan na kumilos siya ng gaya sa gusto mo. Yon. Huwag tayong maging parang mga pariseyo na sa tingin nila ay sila lamang ang may angking kabanalan at ang mga hindi sang-ayon sa kanila ay dapat itakwil. Tama ka. Ang utang na loob ng mamamayang Pilipino ay sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal. Hindi sa iyo o sa iyong grupo o sa paniniwala ninyong nais ninyong sapilitang sundin ng lahat. Tama na ate, gising na. Ngunit tingin ko, para sa iyo at mga tulad mo, hindi na magbabago ang kaulaluan nyo. Huli na ang lahat. Okay. Diba? Apaka-ipokrito eh. Grabe itong mga taong to, sila lang ang tama. Anyway, uminit yung usapin tungkol sa investigasyon daw doon sa Asian Games ng 2019. Yes. At di ba sinabi ko kahapon, tatawa-tawa ko. Opo. Sabi ko, imbestigahan nyo yan. Ang isa sa mga nasangkot dyan ay si Vince Dizon Oo nga. na itinimanda ng Citizens Crime Watch noong 2019. Nandiyan Tagal naman na sa pala. ating linya ng komunikasyon ang Tagal na Pangulo pala ng nun, Citizens Crime Watch. Ayan. Wala pa. Okay. Oo. Anyway, habang hinihintay po natin si CCW President, National President, Jigs Magpantay, ay pasalamatan natin. Yun. Tayo parehas dito. Opo, Si Direktor Matibag. Opo. Ayan. At natibag siya. Oo. Ayan. Diba sabi natin nung isang araw, Opo. ano ba naman yung si Matibag? Inuuna pa yung pagpasyal-pasyal Opo. sa Bangkok. Baka gustong bumili ng Bangkok. Sa Bangkok. Pero nagbago. Oo, nagbago! Yun ang maganda. Hindi siya nagbabago ha. Oo. Yung kanyang plano nagbago. Yun. Kasi nung una, kanyang gina-justify Opo. na ito daw ay importanteng anti-scam summit na may mga ibang kinatawan ng iba't ibang mga law enforcement agencies mula sa buong mundo. Opo. At parang nanghihinayang pa siya na hindi pumunta kasi makakatsikahan daw niya. Parang side talk. Okay. Yung direktor ng FBI, Federal Bureau of Investigation, si Kash Patel. Di ba marami ng cash si Matibag? Di ba nandun sa video,
Cash. Nagkumain sila sa restaurant, tinanong Ayun. nila kung magkano yung bill. Sabi sa Oo. kanila, 100,000 something. Oo. Di ba? Nagyabang siya. Sabi niya, uy, ang liit pala. Ito, 1,000,000. Di ba? Naglabas ng 1,000,000. O, di ba? Oh, O, di ba? yun lang. O. Yun lang. O, marami ng Cash. Gusto pang kausapin si Cash Patel. Cash Patel. Ano ba naman yan? No, anyway, natauhan. Ayun. Tinatablan din pala. Oo. Hindi, nag-isip lang yun, sir. Meron pala siya noon. Oo. Nag-isip. Nag-isip? Kasi sabi niya, Nag-isip. Ayan. At sabi niya, hindi na daw siya pupunta. Ayun. Oo. That's it. At magpapadala na lamang siya ng kinatawan mula sa NBI. Good At idea. tamang desisyon yan. Opo, good idea. Alam niyo kung bakit? Hindi naman sa pag-ano. Opo. Alam niyo, yung NBI talaga, magagaling ang mga tao dyan. Yung mga karir, ha? Noon. Matagal na dyan. Noon. Hindi, kahit ngayon. Oo. Marami akong kilala dyan. Yung isa nga, estudyante ko pa eh. Ayan. Maraming magagaling dyan na alam ang ginagawa nila. Opo. Si Matibag, hindi naman karir yan eh. Hinugot lang yan. Kung saang ewan eh. Pero O, lawyer diba? siya, O. di ba? Hindi naman marunong sa law enforcement yan, sa investigasyon, sa intelligence. Hindi naman karir Walang yan eh. training. Walang training. O, di ba, politiko yan kung tutusin mo. Sabi Opo. nga ni kaibigan nating Egay Arice, Oo. political operator yan eh, o, di ba? O, bigyan mong ilalagay dyan. Anong alam niyan doon sa pag-uusapan? Dekada ang kailangang training para makapag-discuss ka ng maayos doon. Ayun. Anong i-discuss niya ron? Isasampi na si Mike Defensor, o, di ba? Yun ang masakit. Oh. Yun ang gagawin niyo roon, di ba? Kakain sa restaurant na may dalang 1,000,000 piso. Oo, yung ba? grabe. Oh, magmura sa telepono. O, di ba yung No, dinedetrate niya, kumalat galit na galit yun siya. eh, on Ay, happy. video. 1,000 Hi, live thank you, viewers sa guys. DZR Yeah. YouTube. Salamat po. Thank you for watching. Yan. Hindi rin siya makikipag-usap ng maayos dun eh. Ayun. Maigi na yung isang tao na matagal nang pinag-aaralan niyang anti-scam. Oo, yung anti-fraud. Opo. Dito sa Pilipinas na mga multinational crimes. Kailan lang naman siya sa NBI eh. At lahat ng oras doon ay ginagamit niya para iharas ang mga kalaban ng pamahalaan. Anong isasabihin niya roon? Ganito po, Mr. Cash Patel, kung paano mangharas ng mga kalaban. Nako. Out of tune yan, attorney. Oo nga eh. Maigi Nakakahiya naman. tayo. Okay. So, ayan na. Magpapadala na lamang ng kinatawan. That's good. Sorry, Mr. Matibag ha, hindi natuloy yung iyong pasyal sa Thailand. Alam mo, may naalala akong kwento dyan eh. Alin po? Yung isang kaibigan ko, isang beses ha, tumatakbo siya, tuwan-tuwa siya. Sabi niya, oh no, it's a boy! Ay! It's a boy! Akala ko nanganak yung asawa. Oo. Umiyak pa siya eh. Sabi ko, it's a boy! Oh, bakit? Hindi na ako babalik sa Thailand. Ka ganon. Ano ba yun? Ba't napunta ganon? Attorney, Di ba maraming ladyboy doon? So yung mga barateros, no, ang tindi. Pag si Atty. Topacio talaga yung bumakbak sa'yo, talagang may pagkakalagyan ka eh. Talagang swak ka sa banga. No? Talagang, alam mo yung matatawa na maiinis ka. Talagang iba eh. Iba bumanat to eh. Si Atty. Topacio. So ano po mo i-komento nyo dyan? At ito pala, may idadagdag pala ako, mga banateros, mga kabiyaya. Dahil nga, ako ay nag-vlog, nagkomento doon sa pagkamatay ng vlogger na yon at dito nga sa post ng kapwa niya vlogger na pinagbibintangan nga si BP Sara at ang Iglesia ni Cristo na pumatay daw dito sa vlogger na to. May nag-comment po na isang netizen na nagngangalang Bong Cruz na i-check nyo na lang sa Facebook page ko na JJ Banateros, doon nyo makita yung muka at picture. So sabi niya doon, mga banateros, kami naman na daw ang isusunod para daw itsatay. So, sa madaling salita, kami na daw po yung isusunod na ipapatumba para pantay na daw. So kung may namatay daw doon sa BBM vloggers, dapat din daw na mamatay din daw kami
dahil mga Duterte vloggers kami. So ganyan yung pagkakasabi niya at pagkakaintindi ko sa sinasabi niya. So ngayon, Bong Cruz, kung mapapanood mo man to, una-una, para sa akin, wala akong ginawang mali. At never kong babawiin itong mga sinabi ko mapatungkol sa administrasyon. No, hindi ko babawiin to kahit ikamatay ko pa. At hindi importante sa akin yun. So tutusin, kung halimbawang mangyari yun, siguro kaka-proud pa ng espiritu ko na ako ay namatay sa pagtatanggol at lumalaban ako sa korupsyon, na pinagtatanggol ko yung karapatan ng bawat kababayan ko, lalong-lalo na yung mga OFW, hero abroad na nagpapaka grabe ng trabaho sa ibang bansa at ninanakaw lang ng gobyerno yung kanilang mga binabayarang tax sa mga dito sa pondo ng taong bayan. So ganun man mga banateros, hindi ko alam kung, sabi ko nga sa inyo, mas delikado ang buhay namin ng mga Duterte supporters or Duterte vloggers kaysa sa mga administrasyong vloggers. Kasi kung yung mga kilalang personalidad nga, kagaya nila Marcoleta, Jinggoy, Bato, Defensor, Pastor Apollo Kibuloy, Pangulong Duterte ay ginigipit na kahit kilalang personalidad dyan, what if pa kaya kami ng mga ordinaryong vlogger lang kami. So dyan, hindi naman kami natatakot, ipinaalam ko lang sa inyo. Sa oras na mangyari, na may ganyan nga at may posibilidad talaga na may mapikon sa amin, alam nyo na kung sino yung isa sa mga suspect. So yung mga banateros, mga kabiyaya, ano pong may kukomento nyo ho dito sa mga napag-usapan natin, comment nyo lang dyan sa baba. At syempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Pipindot na lang din po yung bell button para lagi kayong updated sa ating mga video araw-araw. So maraming salamat. Ingat po kayo palagi. God bless and peace and bye-bye.